Sponsored ba ang trip mo papuntang India? Don't pack your things yet hanggat hindi mo pa na-prepare ang mga documents na ito. Namaste mga ante, this is Kizzy, a Filipina living here in India. So let me be your India travel guide and a friend. Sa video na ito, ibibigay ko ang complete checklist para mas confident ka sa immigration at mas handa ka sa iyong travel. Tandaan lang na ang mga requirements ay pwedeng mag-iba-iba depende sa visa type at individual circumstances ng bawat traveler. Pero ito ang pinaka-common at pinakamahalagang ihanda, especially if you are having a tourist visa. Don't forget to screenshot habang ine-explain ko para may guide kayo kapag naghahanda ng mga requirements. Part 1 is your travel documents. Una dyan ay passport. Siyempre, siguraduhin valid ito at may sapat na validity bago ang biyahe mo. Number 2 is valid Indian visa. Whether e-visa man yan o regular visa, siguraduhin approved na ito bago ka bumiyahe. Number 3 is return ticket. Napakahalaga rin ng return ticket dahil isa ito sa mga paraan para maipakita na may plano kang bumalik sa Pilipinas o sa iyong country of residence pagkatapos ng iyong visit. Number 4 is hotel booking or invitation letter if staying with your sponsor. Sa invitation letter, mas maganda kung nakalagay dito ang kanyang complete name, address, contact number, relationship ninyo, purpose ng visit mo, gaano ka katagal magstay at confirmation na doon ka titira habang nasa India. Number 5 is travel itinerary. Maghanda rin ng simple itinerary. Hindi kailangang detalyado pero dapat malinaw kung saan ka pupunta, ano ang plano mong gawin at gaano katagal ka sa bawat lugar. Number 6 is your own financial documents. Kahit sponsored ang trip mo, malaking advantage pa rin kung may sarili kang financial documents. Pwede kang maghanda ng bank statement, employment certificate, leave approval, business documents kung self-employed ka. So, ipinapakita lang nito na financially responsible ka rin at may sarili kang capacity. Number 7 is proof of ties. Isa rin ito sa mga pinakamahalagang supporting documents para maipapakita natin na may dahilan kang bumalik pagkatapos ng iyong visit. So, ayan yung mga list. Number 8 is e-arrival card and number 9 is online health declaration form. Part 2 is the sponsor's documents at ito ang pinaka-importante. Una dyan is ang affidavit of support and guarantee. Kapag ang iyong sponsor ay isang Filipino, so pwede lang itong ipanotarize sa local lawyer. Pero kung ang iyong sponsor ay Indian, marami na din yung accepted ang MEA apostille. Pero kung ang traveler ay totally unemployed, fresh graduate, and first-time international traveler, mas maganda talaga kapag authenticated sa pinakamalapit na Philippine Embassy. Number 2 is the sponsor's passport copy. Kailangan ng bio page at ang last page. Number 3 is proof of address para mo-confirm ang kanyang address sa India. Kapag tatanungin ka ng saan ka magsistay sa India or anong address ang sponsor mo. Number 4 is proof of financial capacity. Dahil siya nga ang sponsor, dapat maipakita rin niya na kaya niyang suportahan ang iyong trip. And number 5, at syempre mahalaga ring mapatunayan ang relationship ninyo. So depende sa inyo kung ano yung ipapakita mo or ano yung hihingin sa iyo ng immigration officer. Gusto ko lang linawin na hindi lahat ng documents na yan ay hihingin ng immigration officer. Pero mas mabuti ng handa at sobra kaysa sa kulang sa araw ng biyahe, di ba? At tandaan na kahit sponsored ang inyong trip, nasa immigration pa rin ang desisyon at assessment ng bawat traveler. Kaya dapat paghandaan ang Q&A, consistent sa inyong mga sagot at siguraduhin kumpleto ang inyong mga travel documents. By the way, if you need assistance sa visa application, affidavit of support, visa extension, conversion, exit permit, round-trip ticket, or any other FRRO related concerns, feel free to reach out. We are happy to assist you. Save this video for future reference and don't forget to follow and subscribe for more India travel tips. See ya!